araw lang, may plaka na dapat ang mga bagong biling sasakyan. Yan ang utos ni Transportation Secretary Vince Dizon. Pero posible kaya ito? Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. 2017 pa nabili ni Reggie ang kanyang motor na ginagamit sa paghahanap buhay niya bilang motorcycle taxi rider. Pero makalipas ang halos isang dekada, ang plaka niya temporary pa rin. Wala pa raw maibigay ang dealer niya, kaya sari-saring abala raw ang dulot nito sa kanya. Pinalikan ko dun sa kasa, tinuturo naman din ako dun sa pinagkuhaan ko. Ang sabi ng pinagkuhaan ko, kung saan ako nag-fully paid, dun ako pumunta. Dun ako nagpunta sa fully paid, bumalik daw ako dun sa ano. Kaya nga, yun ang hassle, sir. Ngayon, nag-request ako, ewan ko kung kailan ko makukuha. Isa lang si Reggie sa milyon-milyong may-ari ng motorsiklo na hanggang ngayon, hindi pa rin nakakakuha ng plaka. Ayon sa Commission on Audit, nasa 9.1 million motorcycle plates na ang hindi pa rin naibibigay sa mga may-ari hanggang noong 2023. Mayroon ding halos 2 milyong pares ng plaka ng motorsiklo na nagkakahalaga ng 763.55 million pesos at nabayaran na noon pang 2015 ang hindi pa rin naibibigay sa mga may-ari. Dahil sa sobrang dami ng backlogs, ipinag-utos na ni Transportation Secretary Vince Dizon na ibigay na agad ang mga plaka sa loob ng 3 araw. Kumasa naman si LTO Chief Attorney Vigor Mendoza sa hamon ng kalihim. Sa planta pa lang, ikabit na yung plaka ng motorsiklo. Again, that is what we're moving on now, no, para matugunan namin yung 3-day challenge ni Secretary Vince. Sa ngayon, inaabot na 5 araw bago magkaroon ng plaka ang mga bagong sasakyan. Ayon sa mga dealer ng sasakyan, iba't iba ang estilo ng bawat dealer sa paglalabas o pagre-release ng nabentang sasakyan. Merong pinapayagan na agad makuha ang sasakyan kahit wala pang rehistro. At meron namang kailangang hintayin muna ang rehistro bago maibigay sa may-ari ang sasakyan. Ayon sa samahan ng mga dealer ng motorsiklo, kaya naman nilang maibigay ang rehistro at plaka sa loob ng 3 araw kung magiging mabilis lang ang IT platform ng LTO. Sa end namin, as long as may submit namin complete papers, the ball is in their hand. I believe some of the areas ay hindi nila control. Like for example, internet provider. Yes. Pag offline, wala magagawa na lahat ng tao. So kasalanan ba ng LTO? Kasalanan ba ng dealer yun? Kasalanan ba ng buyer yun? It's not our fault. Unti-unti naman na raw napupunan ng LTO ang backlogs nito dahil tuloy-tuloy ang paggawa ng mga plaka sa planta nito sa Quezon City. Sa March 5, pupulungin daw ni Mendoza ang mga dealer na sasakyan para mahanapan ng paraan ang pagpapatupad ng utos ng DOTR. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.